Dahil sa sama ng loob, tinanggihan ng pamilya ng isa sa mga nasawi sa field trip sa San Miguel, Bulacan ang alok ng tulong ng Bulacan State University. Pero ang eskwelahan sinisisi sa nangyari ang travel agency na humawak sa field trip. May report si Ian Cruz. Nang ibabaw ang kulay itim sa Bulacan State University bilang pagluluksa sa pagkamatay ng 7 estudyante sa flash flood sa Madlum River, San Miguel, Bulacan noong Martes, isang prayer vigil at misa ang ginawa para sa mga biktima. Kahapon, binisita ng Pangulo ng Universidad ang burol ng 6 sa mga estudyanteng nasawi. Ang dating miyembro ng EB Babes ng Itbulaga na si Maiko Bartolome na cremate at naburol na rin. Magkakabarkada ang mga nasawi. 12 sila sa grupo na natrap sa gitna ng ilog nang biglang lumaki ang tubig. Ang pamilya ng mga biktima hindi pa rin matanggap na dahil lang sa field trip, mawawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang pamilya nga ni Helena Marie Marcelo hindi tinanggap ang tulong pinansyal na ibinigay ng universidad. Wala raw katumbas na halaga ng pera ang buhay ni Helena. Pagdating sa formal filing ng case, gusto ko mag-usap kami lahat ng pamilya. Kung talagang willing sila, magsama-sama kami. Ayon sa BSU, hindi naman daw mababaon sa limot ang nangyari. Bumuo na ng fact-finding committee ang universidad kaugnay ng insidente. Ang sangguniang pambarangay ng Sibul na nakakasakop sa pinangyarihan ng insidente, nagpulong kasama ang Madlum Guide Incorporated. Kabilang sa napagkasunduan, lahat ng turista daraan muna sa munisipyo at sa barangay. Magkakaroon ng karagdagang training ng mga guide at pagkalap ng safety at communication equipment. Ang kauna-unahang biniling ko sa kanila, sabi ko nga, dumaan sila rito sa amin, kahit na 2 lang o 3, mga mountaineer o turista, dadaan sila para magkaroon man lang ng coordination at magkaroon sila ng clearance dito sa aming barangay. Ang presidente ng Madlum Guide Incorporated, sinabing 3 araw bago ang trahedya, nag-ocular pa ang tour operator na kinontrata ng BSU kasama ang tourism officer ng San Miguel. Ando doon. Nung Sabado? Nung nakikipag-usap, nakikipag-coordinate sa grupo namin. Pero nung mismo actual na nandun ba siya? Nung aktual na magkaroon ng aksidente, wala. Hindi nakasama. Hindi nakasama. So talagang yung accreditation nila, hindi nila naisa pinal? Hindi. Palagi ko hindi. Ayon naman sa administrador ng San Miguel, sumama man sa ocular ang tourism officer, hindi pa rin na-issuehan ng permiso ang field trip ng BSU students dahil walang dumaang request sa kanila. Lumabas naman sa sariling pag-iimbestiga ng Crisis Committee ng Bulacan State University na hindi kasama sa inaprubahang itinerary ng field trip ng tourism students ang pagtawid sa Madlum River. Napag-alaman ding ilang oras bago simulan ng field trip, pinalitan daw ng Adventures Exchange Travel Agency na humawak sa field trip ang naunang itinerary. May iba pa raw mas ligtas na ruta para sa trekking sa Madlum Cave at pag-akyat sa Mount Manalmon. Maliban dito, wala rin daw dalang life vest, lubid at iba pang safety measures ang Adventures bilang bahagi ng paghahanda. Pinayagan din daw ang mga bata na maligo sa ilog at libutin ang kuweba. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Adventures Exchange Travel Agency kaugnay nito. Nangako naman ng tulong ang BSU para sa patuloy na pagpapagaling ng mga nakaligtas na estudyante. Isinailalim na sa stress debriefing ang ilan sa kanila. Handa rin daw ang pamunuan ng BSU na isumite ang kanilang ulat sa isang independent fact-finding committee na kinabibilangan ng retired judge, abogado at Parents Teachers Community Association para masuri. Nakipag-ugnayan na rin ang universidad sa Commission on Higher Education o CHED. Nauna nang sinabi ng BSU na handa nilang harapin ang kanilang responsibilidad sa oras na mapatunayang may pagkukulang sa kanilang panig. Ian Cruz, GMA News.